Agree ka ba? Ang crayfish o ulang sa Tagalog, sinasabing nagmula sa bansang China at sa mga freshwater matatagpuan. Malaking pakinabang pala at solusyon sa mga bara dahil kinakain nila ang mga halaman, lalo na ang mga nabubulok na mga dahon at ugat na nagiging dahilan ng mga pagbabara. Karamihan sa kanila ay 2 to 4 years ang buhay. Pero may sinasabing Tamanian crayfish na maaring mabuhay ng 20 years. Agree ka ba? Magandang umaga mga ka-Agri TV. Welcome po sa Step Step Crayfish Farm dito sa Marikina para sa ating Agrihan Tayo. Bali nung nasa barko ako, napanood ko sa mga YouTube yung mga about dito sa crayfish. Then nagkaroon ako ng interest kasi nga unang-una low maintenance sila. Pinag-aralan ko talaga. Nagsimula po ako sa aquarium lang. Simula ako ng dalawang trio, bali dalawang male, saka 4 na female. Imbis na pair, 'di ba? Ang pair dalawa, isang lalaki, isang babae. Pag sinabi po nating trio is isang lalaki, isang male, saka dalawang female na breeder na crayfish. Nagsimula ako mga September last year, yung sa aquarium. Nag-observe muna ako ng mga 4 months. Nung nakita kong kaya ko naman siyang alagaan and okay naman, sinimulan ko February. Bali, tinayo ko na lahat to. In-all out ko na siya. And then, kumuha na ako ng mga additional breeder. Meron akong 6 trio ngayon. Bali, 6 na lalaki, saka 12 babae. And, bumibili ako ng mga craylings, yung mga maliliit din. Bumibili ako every month ng bago. Kagaya nung unang batch ko doon, by July, pwede ko na siyang i-release. So, yung next batch niya, August, magkakasunod lang sila lalaki. Ngayon, kaya ito po yung naisipan kong setup kasi nasa city lang po ako eh. Wala ako yung malaking lupa na farm. Bali, backyard farming lang to. Space saver po sila. Kung gusto nyo magsimula ng ganitong crayfish, kagaya itong tarapand na meron ako, ang mga kailangan nyo dyan is it's either oxygen, aerator, or filtration, kagaya ng nakikita nyo sa likod ko. Tapos, mga hides. Importante po yung mga hides dahil nagkakainan sila lalo na pagka nag-molting yung isa, malambot pa yung balat niya. Bali, nagbabalat sila kasi pag lumalaki sila eh. Parang damit yan eh, na pagka baby ka, infant, yung pang-infant yung damit mo eh. So yung yung shells nila is maliliit lang. Ngayon, kung lumalaki na sila, kailangan na nila magbalat para hindi sila manatiling maliit. Kaya tinatanggal nila yung nagmo-mold sila. It will take time bago siya makarecover para tumigas ulit. Makakain siya ng mga iba niyang kasama. Kaya yun ang kailangan po. Hides din. Tapos, syempre, yung tubig natin dapat is malinis siya and condition na. And paano kinokondisyon ng tubig is, sa akin, ang gamit ko is from Lawasa. Meron akong iniimbakan at least 3 days na nakasingaw siya para mawala yung mataas na chlorine sa tubig. And then, nilalagyan ko po siya ng mga aquatic plants para makondisyon yung tubig na bago ilagay dun sa crayfish, kondisyon na siya. Oxygenated na rin siya ng mga aquatic plants. Sa likod ko, makikita nyo, pag nire-size ko sila, pinagsasama-sama ko yung mga magkakasize para yung mga maliliit is makahabol sa laki ng iba. Bali, yung lalaki, number 1, makikita nyo kagad meron silang color red sa ilalim ng claw nila. Tapos sa babae, wala silang red sa ilalim ng claw. Yung babae kasi pang mga 4 or 5 months, ready for breeding na sila. Pero sometimes, minsan mas maaga, 3 months, magugulat ka na lang pag tinignan mo yung tank mo, may buntis na sa kanila. Tapos, ang egg nila is 100 to 1,000, depende rin sa laki nung babae mo na craylings. Tapos, syempre, pag mag-hatch sila is may mga, hindi naman lahat yun mabubuo eh. Bali, once na nag-mate sila, within 6 hours, sisimulahan sila mag-grow ng egg.
Tapos pag may egg na sila, mga 5 to sometimes yung iba kasi parang umaabot pa ng mga 10 weeks mag-hatch na yan sila. Depende rin kasi sa klima ng tubig saka nung panahon. Bali sa ngayon meron akong 6 na trio. Tapos meron akong 600 na juvenile. Pag sinabing juvenile is mga 2 inches to 3.5 inches. And meron akong 300 na mga craylings, mga less than 1 inch. And meron akong dalawang bagong hatch na buried. Di ko pa alam kung ilan sila, pero tingin ko mga 1,000 to 1,500 siguro. Actually, kaya ko nga siya napili dahil napakadali niyang alagaan. Basta alamin nyo lang po yung do and don'ts, kung ano yung mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Tapos yung pagkain po nila is napaka-low maintenance talaga dahil konti lang silang kumain and once a day lang. Saka lahat kinakain nila kahit na aquatic plants, raw na isda, chicken, kahit ano po, kinakain nila. Ang mga crayfish kasi is mga nocturnal sila Bali sa umaga, mga nakatago sila, mga natutulog. Sa gabi sila lumalabas. Pagka mga wala ng ilaw, dyan na sila lumalabas at nanginginain po. Abangan nyo po ako sa susunod na linggo para ibahagi sa inyo kung paano ko pinapalaki at inaalagaan ang aking mga crayfish dito sa farm. Dito lang sa Agrihan Tayo. Umaga ay tuturuan ko po kayo ng mga ilang tips para sa maganda at maayos na pagpapalaki ng ating mga crayfish. Tara na! Madali lang kasi silang i-maintain madali lang alagaan. So once a day lang ko po sila pinapakain. Every hapon, mga 5 PM pinapakain ko na yan sila. And then sa akin, ang ginagawa ko kasi kailangan yung tubig niya is maganda, yung pH, saka yung ammonia niya dapat hindi mataas. Pero ako ang ginagawa ko is once a week, nagtatanggal ako ng mga 30 to 50% ng tubig, tapos magdadagdag ulit ako ng bagong tubig. Kasi yung mga ammonia nakukuha yan pag overfeeding Kaya dapat ang lagi nyong aanhin is yung quality ng tubig is maganda rin. Yes, cannibalism po sila. Actually, kinakain nila lahat. Halaman, mga aquatic plants, kinakain nila is lahat ng mga lumulubog sa tubig na makukuha nila, kakainin nila yan. Tapos, kinakain din nila yung kapwa nila, lalo na pag bagong molt na hindi pa ganun katigas yung shell nila. Kaya ang mga number 1 na pang-ano dyan para hindi sila magkainan is number 1, hides. Dapat marami kang hides. For example, ang mga craylings mo is 50, dapat at least mga 70 pieces yung hides mo. And then, dapat hindi sila na kukulangan sa pagkain. Kung yung tama yung pagkain mo sa kanila, hindi na sila magkakainan kung mga busog sila. And ako, ang isa sa ginagawa ko, nilalagyan ko ng mga aquatic plants para kung makulangan man yung pagkain na ibinibigay ko, papapakin nila yung mga aquatic plants. Normally, ang ginagawa, sa malalaki, yung mga PVC pipe. Mga 2 inch, 3 inch. Pero ngayon, ang gamit ko, nagti-3 inch ako kasi malalaki yung Taguro line ni Sir Cesep Kaya hindi kasya sa 2 inch. 2.5 to 3 inch na PVC pipe. Pero sa mga craylings na maliliit, yung bagong panganak hanggang mga 3 months, ang ginagamit ko is egg trays. Kasi pagka gumamit ako ng mga pipe, mabilis sila lumaki Mga 1 buwan, hindi na sila kasya dun sa maliit na pipe, magpapalit ka na naman. Pero yung egg trays na ginagamit ko is hanggang 3 months, pwede po sa kanila. Pag tag-ulan at dire-diretso yung ulan, kahit sabihin mo may mga overflow ko dyan, ang problema kasi pagka malaki yung volume ng tubig, parang napapaltan niya na lahat ng tubig, which is, di ba, dapat kailangan kondisyon yung tubig natin So, pagka napaltan niya yung buong tubig, hindi na siya kondisyon. Tapos, minsan, may mga acid rain, yon masama yun sa crayfish natin.
Kaya kailangan hindi siya talaga aapaw ng aapaw, mapapalitan ng 100% yung tubig. Yung mga shower na nakikita nyo dyan is part siya ng filter. Bali, nag-DIY na lang ako ng filter para medyo makatipid. Kung ano yung nilagay ko sa loob, alam ko, at maganda yung mga nilalagay ko sa loob ng filter ko. Nasisirculate yung tubig gamit niyan, ng mga parang shower na yan. Nafi-filter ang tubig, nalilinis. Number 2, nagkakaroon ng oxygen yung tubig dahil sa pagpatak ng shower mo sa mismong pan. Ang laki pa ng demand, ang liit pa ng production natin. Ngayon, ang mga maraming gusto ring mag-breed. Bali, sa ngayon, kumikita pa kami dahil nagbebenta kami ng mga breeder. And eventually, ang goal po natin is makapag-out na rin tayo ng mga for food consumption natin. Sa mga restaurant din ngayon, yan ang number 1 na bumibili. Yung mga restaurant ko ng mga Australian restaurant for crayfish. Bali sa trio kasi 1-5, meron ka na isang male and 2 female. Siyempre, yung paglalagyan mo nun, kung kunyari mag-umpisa ka sa isang aquarium, ang isang trio siguro mga 30 gallons plus yung mga media niya sa mga filter, yung overhead sump, siguro mga 4,000 pesos, okay na yun siya. Aquarium pa lang po yun, aquarium. Sa ngayon, di pa ako nakapag-market, pero ang kilohan kasi sa restaurant is mga 2.5 to 3.5 po per kilo. Sa mga gusto pong mag-umpisa ng crayfish farming, kagaya ko, ang masasabi ko po is, ma-advise ko sa inyo is, kagaya sa based on my experience, 3 months po ako nanonood ng mga video, lalo na kay Sir Cecep. Try nyo pong panoorin para theoretically is may idea po kayo kung paano yung logic ng pag-aalaga ng crayfish. And alam nyo po yung do and don'ts para maganda at wala pong mga mortality. And maalagaan nyo sila ng maayos and maparami nyo po sila. Like nang gusto nyo mag-breeding para magparami. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa Step Step Crayfish Farm. Located po kami sa Balubad Street, Nangka, Marikina. Check nyo po sana yung Facebook page ko po. Makikita nyo doon, by July is mag-out na po kami ng mga trio for breeders. Sana po ay may mga natutunan kayo at naging inspirasyon sa inyo ang pag-aalaga ng crayfish. Dito lang sa Agrihan Tayo.